Rosalie, ano na ang pinakamalaking detalyeng lumabas sa ikalawang pagdinig ng House Infracom ngayong araw? Aga sa unang bahagi ng ikalawang pagdinig ng House Infra Committee o Infracom, inusisa si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na pinatawa ng contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon dahil sa umano'y pagsisinungaling ng tanungin sa detalye ng kanyang pagkakasino. Kasama ni Hernandez si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa mga isinasangkot sa maanumalyang proyekto sa probinsya ng Bulacan. Humiling si Hernandez ng proteksyon mula sa Kamara at umapalang wag nang ibalik sa Senado dahil may mga sangkot umanong senador sa katiwalian sa mga proyekto. Sinabi ito ng dating DPWH official nang tanungin kung para kanino ang salabing nakukuha mula sa contractors na nasa likod ng natuklasang ghost at maanumalyang flood control project sa probinsya ng Bulacan. Sa kanyang salaysay, nabanggit nito ang ilang pangalan ng mga senador. Pakinggan natin ang pahayag ni Hernandez. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Mariin namang itinanggi ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang mga alegasyon laban sa kanya ni Hernandez na tumatanggap ito ng pera mula sa mga contractor at ibinibigay sa mga politiko. Narito naman ang pahayag ni Alcantara. Tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Kaya naman ang House Infracom members ang nagsumite ng kanilang written disclosures para sabihin na wala silang conflict of interest sa isinasagawang investigasyon ng Triple Committee sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan kaya nalagpasan ng quorum at ipinagpatuloy ngayon ang pagdinig. Dumalo rin sa hearing ng Infracom si Pasig City Mayor Vico Soto kung saan ibinahagi ang nalalaman nito sa mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Vizcaya. Political rivals ng alkalde ang mag-asawa noong nakalipas na 2025 midterm elections. Ayon sa Pasig City Mayor, nakabase sa Pasig City ang siyam na construction firms ng mag-asawang Vizcaya na may mga tax deficiencies at maraming violations umano sa local government unit. Late namang dumating sa hearing si Curly Vizcaya. Sa gitna ng mga aligasyon nito sa ilang politikong tumatanggap umano ng kickbacks, kabilang na ang ilang mga incumbent at dating kongresista sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Nilinaw naman ni Curly Vizcaya ngayon sa Infracom na wala itong direktang transaksyon kina Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na dating House Appropriations Panel Chair. Kaya lang umano niya nabanggit ang mga pangalan ng Speaker at Nico ay dahil madalas itong ginagamit ng mga politikong kausap nila kaugnay ng kanilang mga proyekto. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Co.